ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa. Nalubog na naman ang maraming lugar. Tanong tuloy na marami. Nangyari sa flood control projects. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, matama ang mga pinagiling salita ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga utang na ginawa ninyo at dinuksan ninyo ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pundong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang-kita po, maraming proyekto para sa flood control ay pangkat at bumunod. At yung iba, guli-guli lang. Wala po tayo alam naman ng buunan na nagkakarakit sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabatan upang kunin ang pondo ng bayan at agawin ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos ang Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumite niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects na nakalipas sa 3 taon. Ang tiniyak ng pananaguti ang may sala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumite at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 national budget ng flood control projects na isiningit ang binito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Nauna nang inaprobahan ng Pangulo panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit paraw sabihin buwaba ng antas at krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkamahala. Kaya patuloy na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa SONA ng ilang mga kaanak na nawawalan sa bungero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sa bungero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuwi sa magpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumaldumal na krimen. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Marcos. Sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpiskang droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binitindihin din ng Pangulo sa SONA ang foreign policy ng administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none.
Sa kabila nito, iginit niyang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ay nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW na dahil na niya, kaya naipapamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa anumang sulok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan sa pamahalaan kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling 3 taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Wala ng bagyo pero baha pa rin sa maraming lugar sa Pangasinan at live mula sa Dagupan City. Ngayon ang balita sa CJ Corina ng GMA Regional TV. CJ. Ivan, simula kagabi hanggang sa mga oras na ito ay nakararanas ng pabugso-bugsong malakas na pag-ulan ang Dagupan City. Lubog pa rin sa baha ang 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan dahil sa nagdaang sama ng panahon. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mangatarang, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Binmalay, Orbistondo, Bani, Malasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. So ngayon, na current alert status pa rin tayo dahil nga may mga flooded area pa. At the same time, yung sa Western Pangasinan na binayin ng bagyong Emo. Sa bahagi ng Manuel Road sa Dagupan hanggang Binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan. Ang ilang residenteng walang masakyan na pilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang bahay. Kahit baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Sa bahagi ito ng Hilero Street, nakahilera ang mga tindera. Pinayagan silang pumesto rito para makapagbenta. Galing sila sa binabaang kalsada malapit sa Malimgas Public Market. Hindi na pupunta doon, dito na lang namamalengke. Ayon sa PDRRMO, nagkaalerto pa rin sila sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ivan, update lang tayo sa flooded areas sa Pangasinan as of 5 a.m. Mula sa 15 lugar, 14 na lang ang binabaha ngayon ayon sa PDRRMO. Samantala, nandito tayo ngayon sa isang evacuation center sa Dagupan City. Nasa 94 families ang nananatili rito mula sa 4 na barangay. Nakatutok naman ang mga otoridad sa sitwasyon ng mga evacuee. Ivan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Pakaigan kung balak yung mag-ulam ng gulay, dagdagan ng budget dahil mahal pa rin ang ilang gulay sa palengke. Epekto raw ito ng mga nagdaang bagyo.
tribute to Ozzy. Chad Smith, Robert Trujillo, Adam Wakeman, Andrew Watt, Billy Idol, Steve Stevens, Zach Wild, Shelley Rowe, and it started off Maynard James Keenan and Wolfgang Van Halen. Mga kapamilya, huwag kalimutang magdala ng payong dahil inaasahan pa rin ang mga pagulang dulot ng habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Posible ring makaranas ng pagbaha at landslide bunsod ng habagat ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Abra, Benguet, Zambales, gayon din ang Bataan at nalalabing bahagi ng bansa. Pinangangabahan ng maanod ang higit 20 bahay sa nasirang slope protection ng Pampanga River sa bayan ng Arayat. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie. Rita, kahit maaraw na, hindi pa rin napapangin ang pangamba ng ilang residente sa barangay Candaling sa bayan ng Arayat. Sa sindikasi ng mga nararanasang pag-ulan, muli pumapaw ang tubig mula sa Pampanga River sa slope protection ang Wastupa. Ang nakaraang taon ng unang malitulan ang pagkasira ng ilang bahagi ng slope protection sa pag-apaw ng tubig na naging dahilan ng pagkabita hanggang sa anurin ng ilang bahagi ng daan. Okay? Kaya nabibinigro ang mga pamilya sa 20 Come, you try it. na nakatayo sa kanilang You, protection. you. Kaninang umaga, I'm teaching you so that if I'm not around, you can rise it up like this. ang nasirang slope protection at nangakong makikipag-ugnayan sa DPWH para sa agarang pagpupuri, paging ang pagpapalalim sa bahagi ito ng Pampanga River. Kung hindi agaran ng aksyon o hindi umanong mawasaw ang barangay Candaling sa lakas ng current ng Pampanga River, lalo kung may bagyo o malakas ang ulan. At yan ang balitang Superman. Para sa CBC na Maraming salamat, Gracie Rutao. Abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez. Sona protests sa Cebu City kahapon, pangkalahatang naging mapayapa. At Daniel Padilla kinilala sa Seoul International Drama Awards 2025. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na headline ngayon. Oo nga, kasi hindi ako nakarecord. Tinanghali. Last ka na kising. 10:30. Kaya next time, nag-record ako sa gabi. Hindi na pwede yung umaga. Sobrang sa tulog. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si At least puro hangin ngayon. Ay, hindi masyadong maulan. Umuulan, pero mas maraming hangin ngayon. Kahapon, maraming ulan. Alas 2 ng hapon,
Saka naglinis ako dahil langgan, black. Ay, oo. Umatak siya. Ha? Ang dami dito. Ay, talagang Pati dito, yung dumating sila. Ano? kasi siyempre maraming crumbs ng pagkain. Ano naman, Oo. kumpul-kumpul yung sabi na nagkulang. Naglinis mo na ako na pinagpagkot mo. Oo. As in, ang dami. Ang dami. Yan, meron pa. Hindi naman nauubos. Lalagyan ng alcohol yung mga naging nila. Nagilakanan nila. Para maalis yung amoy. Kainin namin. Ako din ako, parang papatay. Oh, you have, you need to update daw nila yung Google Maps. Sama pa rin ang ringgit sa Bagyo. O si Sia, yung sila. Kaya nga ayoko pa sana bumahan. Marami ko narinig ko eh. May nagano. Tawag. Maraming salamat, Nico Bagsik. Ihahain sa Senado ang panukalang batas na layong tugunan ang korupsyon. Balitang mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Ano. Robert. Magahain kami ng panukalang batas na layunin ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sino mang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yun at hindi dapat pinakahintulutan yun. Ang hindi mawawala yung opisina pinangahawakan ng opisyal.
nagpapanggap na Pilipino. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Rika ay sa NBI, mayroon silang mga natanggap na impormasyon tungkol sa iba pang banyak na posibleng nagpapanggap na Pilipino. Kasunod ito ng pagkaka-aresto sa Chinese Wang Shujun noong July 13. Sinabi ni NBI spokesperson Atty. Ferdinand David na bineberisika na ito ng ahensya, pero hindi isinasasabi ang posibilidad na marami ang namemeke ng pagkakakilanlan sa bansa sa iba't ibang dahilan. Tiniyak din ni David na hahabulin ang sinumang mapatutunayang namemeke ng pagkakakilanlan oras na matapos ang fast traffic sa iba pang suspect. Sinabi naman ni NBI agent on case si Maria Rosa Guardia na nagbebenta ng mga modernized easy shoe shoes patay sa subok ng ilang individual, pero iniimbestigahan pa kung siya ang supplier ng mga modernong jeep sa POP modernization program ng pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DCMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Showbuzz ngayon! Showbuzz ngayon! Magbabalik pelikula na si kapamilya actor Daniel Padilla matapos ang maaksyong pagganap sa seryeng Incognito. Sa isang panayam, inamin ng aktor ang paghahandang proyekto at sinabing miss na niya ang paggawa ng Na bineberisika na ito ng ahensya, pero hindi sinasabi ang posibilidad na marami ang namemeke ng pagkakakilanlan sa bansa sa iba't ibang dahilan. Tiniyak din ni David na hahabulin ang sinumang mapatutunayang namemeke ng pagkakakilanlan oras na matapos ang fast traffic sa iba pang suspect. Sinabi naman ni NBI agent on case Maria Rosa Guardia na nagbebenta ng mga modernized easy shoe shoes patay sa subong ng ilang individual, pero iniimbestigahan pa kung siya ang supplier ng mga modernong jeep sa POP modernization program ng pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DCMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Showbuzz ngayon! Showbuzz ngayon! Magbabalik pelikula na si kapamilya actor Daniel Padilla matapos ang maaksyong pagganap sa seryeng Incognito. Sa isang panayam, inamin ng aktor ang paghahandang proyekto at sinabing miss na niya ang paggawa ng pelikula. Umaasa naman ang aktor na magtutuloy-tuloy ang karera sa action scene dahil sa naging pagganap sa hit action series na Incognito. Kinilala si Daniel bilang Outstanding Asia Star Award recipient sa Seoul International Drama Awards 2025 at inaasahang dadalo sa parangal sa Seoul, South Korea sa Oktubre. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa DZMM Radyo Patrol, 6:30. and today our homilist is Deacon Kevin Orlin. Televising of this Mass is made possible by the contribution from 3 donors. The first is an anonymous donor from Pasadena, Maryland, in loving memory of her parents, Mary and Thomas, brothers Tommy and Lawrence, grandmother Elizabeth, and aunties Rita and Leona, for the intentions of her living sister, Mary Debbie, for peace in the world and for the souls in purgatory. The second is Maria Nympha Bonham from Markham,
Ontario, for the repose of the souls of Dennis Moha and Emmeline Peralta, and for all deceased family members and relatives. Also for blessings, guidance, and protection for the Moha family. The third are John and Catherine Cusick from Wilmington, Delaware, in honor of the Cusick and McClatchy families. Our thanks to our donors for the gift of this Mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dear brothers and sisters, today the Church commemorates Saints Martha, Mary, and Lazarus, their brother. And before we begin our celebration, let us entrust ourselves to God, acknowledging that we need God's presence in our lives and God's mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Almighty ever-living God, whose Son was pleased to be welcomed in St. Martha's house as a guest, grant, we pray, that through our intercession, serving Christ faithfully in our brothers and sisters, we may merit to be received by you in the halls of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of Exodus. Whenever the Israelites made camp throughout their journey to the land promised by the Lord, Moses used to take the tent and pitch it outside the camp. Far off from the camp, he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Whenever Moses went out to the tent, all the people would rise and stand, each of them at the entrance of their tents, and watch Moses until he had gone into the tent. When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak with Moses. When all the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would rise and bow down, all of them, at the entrance of their tent. Thus, the Lord used to speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then, he would return to the camp, but his young assistant, Joshua, son of Nun, would not leave the tent. Early one morning, Moses rose and went up on the mountain as the Lord had commanded him. The Lord descended in the cloud and stood with him there, and proclaimed the name, the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for the 1,000th generation, forgiving iniquity and transgression and sin, yet by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the parents upon the children and the children's children, to the 3rd and the 4th generation. And Moses quickly bowed his head toward the earth and worshipped. He said, "If now I have found favor in your sight, O Lord, I pray, let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance." Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. He wrote on the tablets the word of the covenant, the 10 Commandments. The word of the Lord.
God, Christ is the sower. All who come to him will live forever. Alleluia, alleluia, alleluia. Hello, Ma. Teka lang, magpalit ako ng sa laptop ako sila. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, some 2 miles away. Many Jews had come to Martha and Mary to console them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, while Mary stayed at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yet now, I know that God will give you whatever you ask of him. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord. I believe that you are the Messiah, the Son of God, the one coming into the world. The Gospel of the Lord. Have you ever been in a situation where you're panicking because something had been done? Wala, Ma'am. Since kahapon. Paano yung bakit? Last week, wala siyang pasok. Malakas ang yung mga nakala to. Pagka may differentiate yan sa bahay, pagka may natulog. Yung dati pa rin naman, pero nanay, sandali. Sandali kayo may tumulog. Sige, iyo po.